Nagkaroon ng pagkakataon na mapakinggan ng ilang argumento sa nangyaring interpolasyon kahapon sa pagitan ng Supreme Court at petitioners tungkol sa issue ng PDAF at DAF. Kung ano ang mga ito, pakinggan natin ang ulat ni Sam Ramirez. And the Associate Justices of the Supreme Court of the Philippines. Matapos ang pagpresenta ng kanilang arguments, sumabak agad sa interpellation o pagtatanong ng mga Supreme Court Justices ang mga petitioners na naganap na oral arguments hinggil sa konstitusyonalidad ng Priority Development Assistance Fund o PDAF at ng ilang probisyon ng Presidential Decree 910 o ng Malampaya Law. Sa interpellation, lumabas na unconstitutional ngang maituturing ang pagtukoy ng mga mambabatas kung saan o sino nga ba ang makikinabang mula sa kanilang PDAF. Limitado lamang kasi sa pag-allot ng budget at pagtukoy sa proyekto sa menu ng Department of Budget and Management ang maaaring gawin ng mga mambabatas at ang ehekutibo ang may kapangyarihan na magpatupad ng mga proyekto o programang ito. Hinggil naman sa Presidential Decree 910 kung saan may isang probisyon na nakasaad na maaaring sabihin ng Pangulo kung saan gagamitin ang pondo ng Malampaya, maituturing din itong unconstitutional dahil inilabas ang decree na ito noong panahon pa ni dating Pangulong Marcos kung saan may legislative power din ang executive branch ng pamahalaan. Maliban sa pagdinig ng mga argumento, di maiwasang mapuna ng ilang Supreme Court Justices ang Commission on Audit. Kinwestiyon ni Associate Justice Teresita Leonardo de Castro ang kakayanan ng COA na mabantayan ang mga transaksyon ng pamahalaan, partikular na sa maling paggamit ng PDAF. Paliwanag ni COA Chairperson Grace Pulido-Tan na noong 2011 lamang siya naupo sa pwesto bilang pinuno ng COA. Ngunit tugon naman ni Associate Justice de Castro na hindi ito excuse dahil sa institutional continuity o responsibilidad pa din ng kasalukuyang namumuno sa isang opisina ang mga naganap bago pa man siya naupo sa pwesto. Ipagpapatuloy ang pagdinig ng oral arguments hinggil sa petisyon na ito sa ika-10 at ika-17 ng Oktubre. Parehong pumapatak. Nag-uulat para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez.